Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, unang araw ng Oktubre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Unang araw ng paghahain ng kandidatura. COC filing sa Bamban, Tarlac, nilangaw. Labanan naman sa pagka-mayor sa ilang lungsod sa Metro Manila. Uminit na. Approval at trust ratings ni PBBM at VP Sara Duterte bumaba. Pasakit ngayong Oktubre. LPG may taas presyo. Dagdag singil sa gasolina, epektibo na rin. Parking fee sa NAIA tumaas ng mahigit triple. Netizens umalma. Mga suspect sa Atio Castillo hazing case hinatulang guilty matapos ang 7 taon. At sa showbiz, kilalanin mga celebrities at vloggers na papasukin na rin ang mundo ng politika. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na sa Comelec Tent City sa Manila Hotel ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa pagkasenador. May mga datihan, baguhan, maging mga kandidatong tila panggulo lang. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa pagtatapos ng unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa mga tatakbong senador sa 2025 midterm elections, umabot sa 17 COCs ang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC. Buwan naman naghain ng COC alas 8 pa lang ng umaga sa Comelec Tent City sa Manila Hotel si Agri Party List Congressman Wilbert Lee ng Partidong Aksyon Demokratiko. 2022 unang pumasok sa Kamara si Lee bilang kinatawan ng mga magsasaka at mangingisda. At kahit baguhan pang may tuturing, hindi naman anya ito balakid para magserbisyo sa Senado. Pinuna naman ng ilan na top spender umano si Lee sa social media gayong hindi pa nagsisimula ang election period. Hindi naman siguro basihan kung bago ka o veterano. No? Ang importante, yung pong track record. No? So nakaraang 2 taon, makikita naman po siguro yung ating track record, yung ginawa po natin. Naghain din ang kanyang COC si Senate Majority Leader Francis Tolentino na re-electionist sa Senado. So it's more of continuing what I've been doing right now as well as helping the current administration achieve its aims. Uplifting the lives of the soon to emerge 14% new middle class. Kabilang si Tolentino sa senatorial slate ng Marcos administration na alyansa sa Bagong Pilipinas pero banat na ilang kritiko, puro lumang mga politiko na naman ang kabilang dito. Samantala, dati lang idineklarang nuisance candidate o panggulo si Daniel Magtira pero muli na namang naghain ng COC sa pagkasenador. Kabilang sa mga naging hirit niya noon ay kasintahan niya umano si Chris Aquino at ngayon naman ay gusto namang pakasalan si Senador Amy Marcos. Kasi si Chris Aquino lagi siyang walang nasa nasa ibang planeta, di ba? Nasa ang planeta siya. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsisimula na ang uminit ang labanang politika sa mga lungsod dito sa Metro Manila. Sa Quezon City, naghain na ng kandidatura ang mga re-electionistang sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Sa Makati City naman, Senator Nancy Binay naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde at posibleng makalaban ang mismong asawa ng kapatid niyang si incumbent Mayor Abby Binay. Si Ian Maghanoy may balitang A to Z. Magkasamang dumating sa Amoranto Arena sa Quezon City ang incumbent officials ng lungsod na sina Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto kaninang tanghali. Formal silang naghain ng kandidatura bilang mga re-electionists. Kasama ng dalawa sina former Senate President Tito Soto, former House Speaker Sonny Belmonte, Quezon City Congressman Arjo Ataide at Zambales Congresswoman Aiko Melendez. Sina Belmonte at Soto pa lamang ang nag-file ng COC para sa naturang mga pwesto sa lungsod. If I will run uncontested, I will be very, very happy. And this is to the grace and glory of God. Our mission with Mayor Joy in Quezon City is not yet done. And so we have to continue fighting for good governance. That's why we decided to continue our mission. Kung sakaling manalo sa 2025 midterm polls, ito na ang ikatlo at huling termino para kay Belmonte. Health, shelter, environment.
environment, syempre hindi nawawala yan. Being a business-friendly city para dumami ang mga jobs para sa mga mamamayan natin. Habang may natitira pang 2 termino para sa biseng si Soto na nahalal noong 2019. Protection from all kinds of abuse, discrimination, and other sorts of violence. Samantala, sa Makati City, naghain din ng kandidatura bilang alkalde si Senator Nancy Binay. Katandem ni Nancy ang dating Olympian na si Monsor del Rosario. Posibleng makalaban ng senadora sa pagka-mayor ng Makati ang bayaw na si Makati Congressman Luis Campos Jr., ang asawa ng incumbent mayor na si Abby Binay. Inaasahan namang tatakbo sa pagkasenador si Mayor Abby. Hindi naman maitago ang luha ng senadora nang tanungin kung may pag-asa ba bang maayos ang gusot sa loob ng kanilang pamilya bunsod ng kompetisyon sa politika. I have filed, I am running for mayor, but for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Aminado ang senadora na malaki pa rin ang agwat sa kanilang magkapatid, pero umaasa siyang mananaig ang kanilang pagiging magkadugo. Walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Pamilya pa rin kami, di ba? And mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Sa kabila nito, suportado ni Nancy ang pagtakbo ni Abby bilang senador. Tingin ko naman very qualified siya to be a senator. So, ako ay susuporta bilang Ate Nancy. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa iba pang balita, bumaba ang approval at trust ratings ni na President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng Pulse Asia nitong Setyembre. Nasa 3% ang ibinaba ng approval rating ni Marcos mula 53% noong Hunyo sa 50% nitong Setyembre. Malaki-laki naman ang ibinagsak ng approval rating ni Duterte mula 69%, 60% na lang ito ngayon, at 10% naman ang ibinaba ng kanyang trust ratings. Mula po yan sa 71 nung huling survey, naging 61% na lang. Nababahala naman si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva dahil sa tumitinding korupsyon sa bansa. Ayon kay Brother Eddie, korupsyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Nananawagan rin ito sa pamahalaan na magdoble kayod para masawata ang mga korap na opisyal. Lumabas kasi sa isang survey na nasa 15% na individual ang naniniwala na korupsyon ang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang inflation sa bansa. Taas presyo sa mga produktong petrolyo ang pambungad ng buwan ng Oktubre sa mga motorista at consumer. Bakit nga ba sumisirit muli ang presyo ng LPG at gasolina? Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Hirap na nga sa pagbabudget ng pambili ng rekado sa mga itinitindang ulam, isipin pa ngayon ng tagaluto sa karinderya na si Louie kung saan huhugot ng pambili ng mas mahal na LPG. Malaki pong malaking epekto. Kasi lahat ng matas na rin sa ngayon, mga bilihin. Isa pa yung sa gulay, matas na rin. Kung tatas yung gas, baka tumas din kami ng presyo sa ulam. Epektibo ngayong unang araw ng Oktubre ang 80 sentimo kada kilo na taas presyo sa cooking gas. Ito na ang ikaapat na sunod na buwan ng taas presyo sa LPG mula pa noong Hulyo. Kaya diskarte ngayon ni Louie para makatipid. Siguro dahan-dahan na lang yung pagbukas. Kasi minsan medyo kung nagmamadali ka, bubolyo mo yung apoy. So, mas malakas din yung konsumo nun. Bukod sa LPG, may taas presyo ring bumungad sa mga motorista ngayong Martes. Nasa 90 sentimo kada litro ang dagdag sa diesel, habang 45 sentimo kada litro naman sa gasoline at 30 sentimo kada litro sa kerosene. Kaya ang delivery rider na si Troy aburido, lalo na posibleng mas maging malaki ang kanyang magiging konsumo dahil sa inaasahang traffic ngayong bare months at holiday season. Mabigat siya kasi mababawasan yung kita eh. Kung tatanungin mo yung net increases mula January hanggang ngayong October 1, merong increase na 6 pesos and 40 centavos na sa gasoline, 2 pesos and 85 centavos per diesel, and 6 pesos and
5 centavos net decrease for kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ng galawan sa pandaigdigang merkado. Ang primary reason, yung geopolitical conflict na nangyayari sa Middle East, di ba? Nung Friday na, yun nga, nagkaroon ng atake or airstrike na kinamatay ng isang chief or leader ng Hezbollah. Bukod sa tensyon sa pagitan ng Israel at mga rebelde sa Lebanon, nakaapekto rin sa taas presyo ng gasolina ang pagpapalabas ng China ng stimulus package at pagbagsak ng fuel inventory ng US. Habang itinuturo ring dahilan ng mga negosyante ng LPG ang pagtaas ng demand dito ngayong panahon ng taglamig. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Epektibo na rin ngayong araw ang mas mataas na parking rates sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa inilabas na abiso ng bagong pamunuan ng NAIA, para sa mga nakakotse, 50 pesos sa unang 2 oras, 25 pesos naman para sa susunod na oras. Sa mga nakamotorsiklo, 20 pesos ang unang 2 oras at tig-gis sa mga susunod na kada oras. Para sa mga bus, papalo po ito sa 100 pesos kada 2 oras at 50 sa kada bagong oras. At ramdam na ramdam ito dahil mataas na rin ang overnight rates sa NAIA. Abot sa 1,200 pesos ang parking sa mga sasakyan, 480 pesos kung nakamotorsiklo at 2,400 naman para sa mga bus. Una nang ipinaliwanag ng pamunuan ng NAIA ang dahilan ng pagtaas ng presyo sa parking fees ay para raw mapabuti pa ang pasilidad ng paliparan. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court 11 ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pambubugbog hanggang sa kamatayan ng University of Santo Tomas law freshman na si Atio Castillo. Sa desisyon ng korte, nagkasala ang mga akusado ng paglabag sa anti-hazing law at sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua. Pinagbabayad rin sila ng mahigit kalahating milyong piso na danyos sa pamilya ng biktima. 2017 nang mamatay ang 22 anyos na si Castillo dahil sa mga pananakit mula sa 4 na oras na hazing initiation ritual sa kamay ng mga kabrad sa naturang frat. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies and your laws in the school. Ibinasuro ng Korte Suprema ang hiling na writ of amparo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Laban yan o bilang proteksyon yan sa contempt detention order ng House Quad Committee. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Meiting, maling remedyo ang writ of amparo sa contempt at detention order. Gayunpaman ipinag-utos ng Korte Suprema sa Quad Committee na magkomento sa loob ng 10 araw sa petisyon ni Roque na humihiling na pigilan ng SC ang pagpapahuli at pagpapatawag sa kanya upang magpresenta ng mga dokumento sa hearing. Matatandaang naghain ng anak ni Roque na si Bianca Hyacinth sa Korte Suprema ng petisyon para sa writ of amparo. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. Inirekomenda ng Batanes Provincial Disaster Council ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Batanes dahil sa tindi ng pananalasa ng bagyong Julian. Umabot sa signal number 4 ang lakas ng hangin na humagupit sa lalawigan kung kaya't nilipad ang mga kisame at bubungan ng mga kabahayan at gusali, kabilang ang sa mga simbahan at mismong Kapitolyo. Nagkandatumba rin ang mga poste ng ilaw, nabuwalang malalaking puno at napinsala ang mga power plant sa mga isla ng
Balintang, Batan at Itbayan. Sa pagtataya ng Weather Bureau Pag-asa, 727.8 mm ng tubig o katumbas ng mahigit 2 buwan na ulan ang bumagsak sa Batanes sa magdamag ng September 30. Sa ngayon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian na may international name na Kraton. Pero, posible pa rin itong mag-U-turn o recurve pabalik sa Pilipinas mula sa Taiwan. Posibleng magkaroon ng intensification itong si Julian in the next 12 hours. Pero may kita nga rin natin na bago ito mag-landfall dito sa may Taiwan area ay posible pa nga rin itong humina. Susunod, unang araw ng COC filing sa Bamban, Tarlac. Nilangaw, wala ni isang kandidatong naghain ng kandidatura. At pop rock band na Coldplay, magre-retiro na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nilangaw ang paghahain ng kandidatura sa bayan ng Bamban, Tarlac sa unang araw ng COC filing dahil wala ni isang kandidato na nag-file ng COC. Pero sinibak na Mayor Alice Go, pinag-iisipan pa rin umano kung tatakbo sa halalan. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Walang pila, walang dagsa ng tao at walang hiyawan ng mga supporters ng mga kandidato. Iyan ang sitwasyon sa Comelec Bamban, Tarlac dahil wala ni isang kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy sa unang araw ng filing. Wala pang naghain ng kandidatur nila. Naghihintay nga kami kahit ano lang sana sa mga councilors pero wala pa. Siguro naghihintayan ng mga yan. Pero ayon kay Bamban Election Officer Edmond Salvador, nagbigay na ng abiso ang 4 na personalidad na tatakbong mayor sa kanilang bayan. Kabilang dito ang kasalukuyang acting mayor na si Erdy Timbang at isa pang ex-mayor ng Bamban. Ayon sa Comelec Bamban, pareho pa rin naman ang kanilang proseso sa pagtanggap sa mga yahaing COC. Sa kabila ng iskandalo ng dating alkaldeng si Alice Guo alias Go Waping na nakatakbo at nanalo sa halalan sa kabila ng pinaniniwalaang pagiging Chinese national niya. Pareho pa rin ang namin, yung procedure namin ng pag-accept ng mga aplikante. Kasi basta nagano sila, yung application naman nila, yung under oath ang mga yon, nasa kanila kung totoo o hindi, kung yung mga nilalaman ng application nila. Ayon sa abogado ni Alice Guo, pinag-iisipan pa ng kanyang kliyente kung maghahain ng kandidatura at kung anong posisyon. Una nang naglabas ng dismissal order ang ombudsman labang kay Guo, kaakibat nito ang pagbabawal sa pagtakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. Sinabi ng Comelec na hindi maaaring tumakbo sa halalan si Guo kung walang restraining order ang Court of Appeals laban sa utos ng ombudsman. Samantala, nais ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na irekomenda sa Comelec na gawing mas maaga ang pagpapatupad ng election gun ban upang mapigilan ng sinumang nagbabalak maghasik ng kaguluhan. Karaniwan, buwan pa ng Enero sinisimulan ang gun ban. Ang hinahabol po talaga namin yung mga loose firearms right now. Kaya very careful po kami. Sabi ko, ang nangyayari kasi kami natin mga loose firearms. Kaya nga very strict po kami ngayon. But kinukonsider talaga namin na early po yung gun ban po natin for this incoming election. Isa sa mga nakaalerto laban sa election violence ay ang Central Luzon o Region 3 kung saan itinalaga na bilang bagong regional director si Police Brigadier General Redrico Maranana. Aminado si Maranana na mainit ang eleksyon sa kanyang bagong nasasakupan. Alam naman natin dito sa Region 3, nandito rin yung mga risk factors kung bakit hindi nagiging isang maayos at matahimik ang eleksyon. Nandyan yung presence ng mga private armed groups, yung loose firearms, mga criminal gangs. Agad niyang ipinag-utos sa kanyang provincial directors ang kampanya laban sa private armed groups at tiniyak na sa paghahain pa lang ng COC ay magiging mapayapa ito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
42 party list groups ang tinanggal na sa opisyal na listahan ng Commission on Elections. Kabilang dito ang Anak Pawis, Wow Pilipinas Movement, Partido Lakas ng Masa at iba pa. Ayon sa COMELEC, nalaglag ang mga party list dahil bigo silang makakuha ng 2% ng mga boto sa ilalim ng party list system o kaya naman ay hindi nakalahok sa huling 2 halalan. Samantala, nagbaba na ng temporary restraining order ang Supreme Court kontra sa ruling ng COMELEC. Napapayagan ng mga appointed officials na magsilbi pa rin sa gobyerno sa kabila ng nominasyon bilang party list representative. Ibig sabihin, ayon sa SC, ang mga inappoint na officials ay deemed resign. Oras na maghain sila ng COC. Tumanggap ng tig-40 milyong piso na seed fund grant o panimula ang 7 state universities at colleges o SUC sa bansa para palakasin ang kanilang Doctor of Medicine programs. Iginawa dito sa Senado ngayong araw ni Senators Joel Villanueva at Pia Cayetano kasama si CHED Chairperson Prospero De Vera para tugunan ang inaasahang demand sa medical education matapos na maisabatas kamakailan ang Doktor para sa Bayan Act ni Villanueva. Kabilang sa mga benepisaryo ng grant ay ang Bulacan State University, Samar State University, West Visayas State University at iba pa. Bukod sa mas marami na ang mga SUC na mag-aalok ng medicine program, mapupunan din kalaunan ang kakulangan sa doktor sa bansa, lalo't mababa kung tutusin ang doctor-to-patient ratio. Nung nagsimula po tayo, 7 SUCs lang. Ngayon, 22 na, may 6 na pending, so that's about 27, 28. Unti-unti natin nakikita na bubuo yung pangarap po natin para sa ating bansa. Na hindi lang po dumami yung ating mga doktor para sa bayan, kundi dumami rin po yung mga state colleges and universities that would offer quality school of medicine para sa ating mga kababayan. Nako, mukhang mapapatear, stream down your face ang fans ng pop rock band na Coldplay. Matapos i-anunsyo ng bokalista nitong si Chris Martin ang nalalapit na pagre-retiro ng banda. Inanunsyo ni Chris sa panayam ng isang music streaming platform na hanggang ika-12 album na lang ang kanilang i-release sa buo nilang music career, kasunod ng upcoming release ng kanilang 10th album sa October 4. Ang desisyong ito ay para mapanatili raw ang impluwensya at kalidad ng kanilang mga musika. Paglilinaw naman ni Chris, kahit na magre-retire ang banda, bukas pa rin sila sa posibilidad na magkasama-samang muli sa isang proyekto. Sa aming pagbabalik sa balitang showbiz, mga celebrities at vloggers na nag-file ng kandidatura para sa Halalan 2025, kilala nyo ba? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang celebrities at kilalang personalidad rin ang nag-crossover mula sa mundo ng showbiz at vlogging papunta sa mundo ng politika. Sino-sino nga ba ang naghain ng kanilang kandidatura sa unang araw ng COC filing? Alamin natin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Lane! Yes, Barbie, time out muna ang ilang kilalang personalidad sa kanilang mga proyekto ngayong araw. Mapa celebrities o vlogger present sa unang araw ng COC filing sa bansa para sa 2025 midterm elections. Naging maingay ang paghahain ng kandidatura ng sikat na skincare vlogger na si Rosmar Tan Pamulaklakin na tumatakbo sa pagkakonsihal sa unang distrito ng Maynila. Ayon kay Rosmar, mas marami raw ang kanyang matutulungan kapag nakaposisyon. Wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon nakumbinsi po nila ako dahil sabi po mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Ilan pa sa mga kilalang celebrities at baguhan na sasabak sa politika na tumatakbo sa pagkakonsihal ay sina Enzo Pineda kasama ang girlfriend na si Michelle Vito para konsihal sa 5 distrito ng QC. Matagal na po akong active sa mga different non-profit organizations and nakita ko po talaga na hopefully
I can make a difference po dito po sa District 5, Quezon City. 4th District Representative ng Camarines Sur naman ang tatakbuhin ni Marco Gumabaw, habang konsihal sa Concepcion Tarlac ang target sa pagsumite ng COC ng asawa ni It's Showtime host Vice Ganda na si Ayon Perez. Pagkaalkalde naman sa bayan ng Bay Laguna ang pagsumite ng COC ng veteranong aktor na si Emilio Garcia na sinamahan pa at sinuportahan ng co-star nitong si Senator Robin Padilla. Habang kumpirmado naman ang muling pagtakbo ng aktor na si Arjo Atayde bilang kongresista sa Quezon City 1st District. Naghain rin ang incumbent 5th District Councilor na si Alfred Vargas. Samantala, ilang mamamayan rin ang nakatawag ng pansin sa madla tulad ni Phil de los Reyes na isang security guard at Alexander Encarnacion na isa namang electrician carpenter na parehong tumatakbo sa pagkasenador. Ang tunay at tapat na totoo na magserbisyo sa bayan ay ang kapwa ko katulad ko na medyo hikapo sa buhay. Aanin po natin yung yaman o yung mga mayayaman na tumatakbo at sila lang ang nauupo. At pag nakaupo na, walang pipi at bingi na. So ako po ay magserbisyo at magkaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Hindi lang lahat ng kilalang personalidad ang may karapatang tumakbo at mahalal, kundi lahat tayo. Basta't natural-born Filipino at may kakayahang manindigan at ipaglaban ang karapatan ng bayan. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa isang philanthropist na si John Rockefeller. Ayon sa kanya, ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Kada oportunidad may kasamang obligasyon at may kaakibat na tungkulin ang bawat pagmamay-ari. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po, si Barbie Mulaaka. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!